Pwede po bang ngitian po natin yung katabi natin? Ayan, sabihin natin na isang blessed Sunday sa iyo, kapatid. Ayan. Hallelujah. And today, indeed po na this is the day that the Lord has made. We will rejoice and gladden it. Amen and amen. Sa lahat ng pagkakataon po, no, sa saan man tayong dako dalhin ng Panginoon, pagpapasalamat ang ibibigay natin sa Kanya. Kaya today, let us pray, let us close our eyes. Ibaw po natin yung heads po natin. Let's just feel the presence of the Lord in our midst. Heavenly Father, O God, Lord, indeed, Panginoon, Ikaw ang aming Diyos na mabuti, Panginoon, O God. Lord, You have been with us, Panginoon, O God. You've never left us nor forsake us, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Panginoon, O God, at all times, Panginoon, O God. Lord, You go before us, Panginoon. Kaya naman, Lord, today, Panginoon, hayaan Niyo po, Panginoon, na bawat isa, Panginoon, O God, itaas ang ngalan mo, Panginoon, na may pagpapasalamat sa puso namin, O God. Kasi, Lord, sa buong 11 months ng 2025, O God, it is Your goodness, it is Your love that has brought us through, Panginoon. Kaya, Lord, today, Panginoon, patuloy po kami nagpapakumbaba sa harapan ninyo, Panginoon. Lord, we ask for forgiveness, Panginoon, sa lahat ng bagay na nagawa namin na hindi karapat-dapat sa inyo, Panginoon. And Lord, today, Panginoon, O God, we just want to declare Your name. We want to declare Your praises, Panginoon, O God. Lord, Ikaw ang aming Yahweh, Ikaw ang aming Jehovah, Panginoon, O God. Ikaw ang aming Diyos, Panginoon. Kaya, Lord, marapat lang, Panginoon, ng buong puso namin isisigaw ang papuri mo, Panginoon, O God. Maraming salamat, Panginoon. And Lord, patuloy kang maghari sa aming kalagitnaan, O God. In Jesus' name we pray and everybody shout, Amen. Amen. Let's worship the Lord. Let's lift up the name of Jehovah in our midst. Come on, lift up your hands to the Lord as we declare that He is our Jehovah. He is our God. Come on, lift it up. He shapes every idol.
people, oh God. And Lord, indeed, Panginoon, ano man ang pwede naming lakaran, oh God, we know one thing is for sure, oh Lord, that Lord, oh God, you were in control, Panginoon. You are sovereign, Panginoon, oh God. Batid mo ang lahat ng bagay, Panginoon, oh God. And Lord, we know and believe that this is your word, Panginoon, oh God. It says in the word of God in 2 Chronicles that for the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those hearts who are fully committed to Him. Kaya today, church, as we worship the Lord, ito ang pangako ng Panginoon that He will strengthen those hearts who will commit, who will focus on Him. So whatever comes our way, we're going to surrender it all to the Lord. Our fears, our worries for the battle is not ours, but it's the Lord. Yes, the church, patuloy natin purihin ang Panginoon. Itaas natin ang ngalan
or below the earth, Panginoon, O God, nakagaya ng pangalan mo, Panginoon, na dakila, Panginoon, that Lord, when we speak the name of Jesus, the enemy trembles. There is healing, there is provision, may miracles na mangyari when we speak out your name, O God. That is how powerful your name is, Panginoon. The Lord, we believe and we are confident in you alone, Panginoon, O God, for your name is healing, your name gives life, Panginoon, O God. Lord, your name brings salvation to us, Panginoon, O God. Kaya naman, Lord, hayaan niyo po na patuloy ka namin purihin, Panginoon. Itaas ang ngalan mo, Panginoon, O God. Indeed, Lord, you are our Yahweh, Panginoon. You are our Jehovah, Panginoon, O God. Lord, you are our Jehovah Nisi, our victory, Panginoon. Kaya, Lord, naniniwala kami, Panginoon, ano bang pwede namin pagdaanan, Panginoon? Lord, you have won the battles for us, O God. Kaya naman, Lord, today, as we listen to your word, Panginoon, O God, buksan niyo pong patuloy ang puso at isip namin, Panginoon, O God. And Lord, gawin niyo pong madapang lupa ang puso namin, Panginoon, ready to receive your word and your rebuke and your encouragement today, O God. Maraming salamat, Panginoon, O God. And Lord, we bring you back all the glory, all the praises, all the honor, Panginoon, O God, is due to your name alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Isang magandang araw po sa bawat isa, and you may all be seated. All my friends just wanna be famous, living life with a lot of time wasted. I choose you, you're what's missing. I choose you, now I'm different, everyone say. Ayan, isang mga pagpalang araw po sa bawat isa. Pwede po bang palakpakan natin ang Diyos na buhay ngayong araw na ito? Amen. Wow. Baka maaari po tayong lumapit dito ng kaunti sa harapan, yung pwede pong makapag-adjust. Ayan. But before I start, bago po tayo magsimula, gusto ko lang po itanong, baka po may mga first-timer po tayo dito na na-invite, nayaya, nahila, walk-in. Meron ho ba? Wala po. But I pray po na sa mga susunod na mga araw, mga week, may makasama po tayo sa ating bahayang simbahan. Kaya naman po, wow, ang bilis po ng panahon ngayon, mga kapatid. Tama ho ba? Grabe, bukas, December na naman. Pasko na naman. Magpapasko na naman. 13-month pay na naman. Double pay na naman. Doble pera, doble gastos. Pambihira. Sobrang bilis po talaga ng taon natin, pero isa lang po ang totoo, mga kapatid, na ang Diyos natin ay naging tapat sa atin sa buong taon na lumipas, sa buong buwan na lumipas po. Amen? Wow. At puno po siya ng pagpapala at katapatan sa bawat isa. At speaking of katapatan po ng Panginoon sa bawat isa, I encourage everyone po na sa darating na December, speaking of December, yan, December 18 to 20, I encourage po na bawat isa ay supportahan po natin ang ating Yeya Camp 2025. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon?
Alam niyo mga kapatid, ako po ay produkto ng camping po, ng youth camp po, no? And sobrang dami ko pong natutunan. At sobrang madami po itong nabahagi na dahilan kung bakit nandito po ako sa inyong harapan. And gusto ko rin po i-share to sa bawat kabataan. Lalo na po, pansin ko po lahat, karamihan po dito mga magulang, mga nanay, mga tatay, no? I encourage you po na isama po natin ang ating mga anak. Kung sila po ay medyo makulit, after youth camp, magiging mabait na po yan. So, sana po makasama po namin sila at garantisado po no, na yung mga anak nyo ay magkakaroon ng mga kaibigan. Ayan, na ilalapit po sila sa Panginoon at sa pananampalataya. Gusto po ba natin yon? Amen. Pero hindi po yan yung pag-uusapan natin mga kapatid. No? Hindi po yan ang pag-uusapan natin. May iba po tayong pag-uusapan, pero ang tanong ko po, sino po excited dito sa salita ng Panginoon ngayong araw na ito? Amen? Wow! Mukhang yung iba hindi pa po nakapag-breakfast ha. Nakapag-breakfast na po ba tayo? Ayan. Ako po excited na rin po ako ibahagi sa inyo ang salita ng Panginoon ngayong araw na ito. Alam niyo po, while preparing this preaching po, may napagtanto po ako at may nalaman po ako na sobrang na-amaze po ako. Na-amaze po ako sa isang bagay. At ito po ay sa isda. Alam niyo po ba tong isda na to? Pamilyar po ba tayo dito? Hindi po yung bangus. Salmon. Yan po ay salmon. At kapag nakakaisip po natin ng salmon, ang unang pumapasok po sa isip ko pag nakikita ko ang salmon, sushi. Nakakagutom na naman, pambihira. Pero, alam niyo po ba na ang salmon ay may mga amazing characteristic na dapat may apply po natin sa buhay ng isang Kristiyano? Ano po ito mga kapatid? Una, they are purpose-driven. Ibig sabihin po, ang mga salmon po ay goal-oriented. May goal po sila na gustong maabot. Ano po yun? Gusto po pala ng mga salmon na bumalik kung saan sila pinanganak. At napag-alaman ko po na mga salmon hindi po naliligaw. Talagang gagawin nila yung paraan para makabalik kung saan sila pinanganak. No, kung pinanganak sila sa Imus, lumaki sila sa Aklan, babalik po sila sa Imus. Ganun po talaga. They are purpose-driven. May goal po sila at sana po tayong mga Christian po, may goal rin po tayo. Alam natin kung saan tayo babalik. At yun po ay sa piling ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Ano pa po? Ang mga salmon po pala adaptable. They can adjust sa fresh water. They can live on fresh water also in, they can live also in salt water. Pambihira. They can adjust. Sino po dito laging nag-a-adjust? Uy, ako na naman nag-a-adjust. Pero grabe po, no? Kaya po nilang mabuhay sa dalawang environment. Sabi nga po, the only constant in this world is changes. No? Sorry po mga kapatid. The only constant in this world ay changes. Kaya dapat po mag-adapt tayo. Mag-adapt po tayo. At ano pa po, ito po dito po talaga ako na-amaze sa karakter ng isang salmon. They are not going with the flow. They are not going with the flow. Ibig sabihin mga kapatid, kung ang agos po ay pakaliwa, ang swimming po nila pakanan. They are not going with the flow. Kakaiba po, no? Kakaiba. At ito po ang nakaka-amaze sa salmon. Bakit ko po sinishare ito sa inyo mga kapatid? Kasi gusto ko po sana tayo as a Christian, ma-adapt po natin yung karakteristik na meron ng isang salmon.
purpose-driven, adaptable, at higit po sa lahat, gusto ko pong mag-focus dito. Not going with the flow. Bakit po? Dahil as a Christian, kung sasabay po tayo sa flow ng mundo na nilalakaran po natin, nako po, mapapahamak po tayo. Bakit? Dahil itong mundo na ginagalawan natin, ang flow po nito, papuntang impyerno. Papunta pong impyerno. Kaya nga po ang title natin ngayong araw ay Counterflow. Say it again, counterflow. Yung may conviction po, counterflow. Mukhang hindi talaga nakapag-breakfast. Isa pa po, counterflow. Wow. And pag sinabi po natin counterflow, ibig sabihin po, we are going against the flow. Hindi po tayo sumusunod sa agos, sa flow ng Brother Mark, ng mundong ito. At mababasa po natin yan sa Galatians chapter 2, verse 11 to 14. Please read it with me. And 1, 2, 3. When Cephas came to Antioch, I opposed him to his face because he stood condemned. For before certain men came from James, he used to eat with the Gentiles. But when they arrived, he began to draw back and separate himself from the Gentiles because he was afraid of those who belong to the circumcision group. The other Jews joined him in his hypocrisy, so that by their hypocrisy, even Barnabas was led astray. When I saw that they were not acting in line with the truth of the gospel, I said to Cephas, o mas kilala po natin sa pangalang Simon Peter, in front of them all, you are a Jew, yet you live like a Gentile and not like a Jew. How is it then that you force Gentile to follow Jewish custom? Wow. Can we bow our head and pray? Heavenly Father God, thank you for this day, O Lord. Thank you for your word, O God. Panginoon, hipuin niyo po ang bawat isa ngayong araw na ito, Panginoon. Ang kanilang puso't isipan, Panginoon. Na maging open sa iyong salita, Panginoon. Sa iyong galaw, Panginoon. And Lord, balutin niyo po ako ng iyong banal na dugo. Itago niyo po ako sa iyong presensya. Ikaw po ang maitaas. Ikaw po ang madakila, Panginoon. More of you and less of me, Panginoon. Nawa maging buhay ang salita mo sa bawat isang nandirito, Panginoon. Maraming salamat po, O Lord. This is we pray in Jesus' name. Amen and amen. Can we give a clap offering for the Lord? Alam niyo mga kapatid, kung babasahin po natin yung mga previous verse nitong Galatians chapter 2, mababasa po natin, si Paul po ang nagsulat nito, mababasa po natin na si Paul goes to Jerusalem. Bakit po? He went to Jerusalem after 14 years. Kasama niya po si Barnabas at si Titus. Si Titus po was a Gentile. Then, ano pong ginawa nila doon? Sa Jerusalem, he met with the apostles. Kinita niya po ang mga apostles, si Peter, si James, at si John. Bakit ho? To confirm na yung tinuturo niya ay aligned dun sa tinuturo ng mga apostles sa Gentiles. Parehas ba sila? Kaya ang nangyari po sa verse 6, kung babasahin po natin, the apostle confirmed Paul's ministry. The apostle recognized that God also called Paul to preach to the Gentiles. They recognize yung teaching na sinishare ni Paul na confirm ito ay galing sa Panginoong Diyos. Galing kay Jesus. So, ano pong sunod na nangyari? They give him the right hand of fellowship, meaning they support
the ministry of Paul. Kaya naman po pagdating sa verse 11 to 14, Peter visited Antioch. Antioch was one of the first big Gentile churches. Ganun po kalaki yung Antioch. At binisita po ito ni Peter o ni Cephas to see how the Gentile believers were growing in faith. At hindi lang po niya binisita, syempre po, kung mababasa po natin, siya po ay nakapag-fellowship sa mga Gentiles, Christians. At ano pong sunod na nangyari? Jewish believers came and Peter withdrew out of fear of criticism. Umalis po siya at iniwan yung mga Gentiles. Kasi po, kung babasahin natin sa Jewish law, hindi po pwedeng makipagsalamuha ang Gentile at ang Jew. Bawal po yun. Kasalanan po yun. Kaya nung makita ni Peter na may paparating na Jew, ito po ay kasamahan ni Santiago, nag-withdraw po siya, tumayo po siya sa fellowship, inalisan niya yung mga Gentiles. Kasi baka makriticize siya. Kasi po, pag ang mga hintil po kasi, para sa kanila hindi malinis. Bakit? Hindi po kasi sila circumcised. Hindi po sila tuli, ganon. Kaya, pag di ka po tuli, sa Jewish law po, marumi kang tao. So, lumayo po si Peter at ang nangyari po, his action led other Jews, even Barnabas, to follow his hypocrisy. Dahil ginawa po ni Peter, dahil nag-compromise po si Peter, ginaya po siya ng mga kapwa niya, Jew. Even Barnabas, kasamahan po ni Paul, sumunod sa hypocrisy ni Peter. Kaya po ang nangyari, Paul publicly corrected Peter saying he was not acting according to the truth of the gospel. Pero ano po ba tong truth of the gospel? Mga kapatid, ano po ba ang truth of the gospel na sinasabi ni Paul? Ito po yung katotohanan na mapa-Jew or Gentile ka man, tinanggap ka na po ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Tinanggap na po ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Hindi dahil sa pamamagitan ng works or sa pagsunod sa Jewish law. Ayun po pala yun. Nakakasunod po? Amen? Sa madaling sabi po, Peter did stand for the truth. Peter compromised. And in Christian context po, pag sinabi natin compromise means doing what's wrong just to fit in. Even if it goes against God's will, pambihira. Doing what's wrong just to fit in. At madalas po itong nangyayari sa atin. Alam niyo po sa ating mga Kristiyano, hindi po tayo ligtas dyan. Even me. Pero bakit po ba nangyayari to? Why are we compromising the truth? These are the reason why we are compromising the truth. First, fear of conflict. Ayaw po natin magkaroon ng pagtatalo, ayaw po natin ng argument. Kaya kapag may mali, hinahayaan na lang po natin. Example sa work. Nakita mo nang may maling kalakaran sa work nyo. Pero dahil ayaw mo ng conflict, ayaw mo ng pagtatalo, ayaw mo ng argument, hahayaan mo na lang. Bakit? Kasi baka pagtulungan ka pa ng coworker mo, o baka matanggal ka pa sa trabaho. Don't get me wrong, church, ha? Hindi ko sinasabi na okay lang magkaroon ng conflict within your coworker. Ang gusto ko lang po iparating, may mali, kaya may conflict, at kailangan itama.
Even in the church. Takot tayo magkaroon ng conflict sa kapwa nating kapatiran. Bakit ho? Kapag may nagawang mali, hinahayaan na lang po natin. Compromising. Dapat po hindi tayo nagko-compromise, mga kapatid. Kapag alam nating tama, tayuan natin like Paul. Sabi nga po ng Panginoon sa Psalms 27 verse 1, sabay-sabay po tayo ng 1, 2, 3. See? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is my stronghold of my life. Is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Kanino matatakot? Kung alam mo na ang ginagawa mo po ay tama, kung alam natin na ang ginagawa natin ay tama, bakit po tayo natatakot? But church, kapatid, always remember, rebuke with love. Correct with love. Hindi po, magre-rebuke ka para ipahiya yung tao. Hindi po ganon. Hindi nyo po i-correct yung tao para panghalandakan sa kanya. Mali ka ha? Ako yung tama. See? Sabi ko sa iyo, mali ka. Hindi po ganon, kapatid. Hindi po. Kaya po natin kinokorek yung tao para ipaintindi po sa kanya ano yung tama. At kinokorek po natin sila dahil mahal po natin sila. At church, kapag tayo naman po ang kinokorek, sana po huwag tayo magtampo. Worst case scenario, umaalis pa po ng simbahan. Na-offend ako ni sister. Na-offend ako ni brother Mark. Pambira. Yun, umalis. Pero pag tayo po ay kinokorek, mga kapatid, growth po sa atin yun. Growth po sa atin yun. Sabi po sa Proverbs 15, 31 to 32. Let me read it. Ang marunong makinig sa pangaral ay mayroong unawa at mabuting pasya. Ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangaral. Ngunit, ang nagpapahalaga sa pangaral ay nagdaragdag ng kaalaman. Wow, sige palakpakan natin ang Panginoon. Kapag po pala may pangaral, may rebuke or correction, ito po ay tulong sa atin. Ito po ay growth natin. Kaya sana ho, huwag agad tayo magtampo or ma-offend kapag na-correct po tayo ng leader natin. Kung katabi niyo po yung leader niyo ngayon, pakisabi sa kanya, salamat sa correction, leader. Ayan. O kung may mga youth, yan. Kung kasama niyo yung mga magulang niyo youth, dito, pasabi sa magulang niyo, salamat po sa pagko-correct mama or papa. Alam niyo youth, gusto ko lang sabihin sa inyo, na kaya tayo kino-correct. Kasi mahal tayo, kasi may paki sa atin. Pag hindi na tayo kino-correct, wala nang paki sa atin. Doon tayo matakot. Tama ba mga magulang? Para talagang amen! Talagang pag amen! Pero ganun po talaga yon. Ganun po yon. Ano pa po? Bakit po tayo nagko-compromise? Because of fear of losing relationship or opportunities. Madalas po itong nangyayari sa atin. Na kaya ayaw nating tumayo sa tama kasi baka mawalan tayo ng kaibigan. At madalas po dyan, yung peer pressure. Matagal ka ng Christian. Syempre, di ka na umiinom. Dumaan ka sa circle ng mga tropa mo, nagbilog sila eh. Ngayon, dadaan ka doon. Uy, shot ka naman. Ay, di na ako umiinom, pare.
One shot lang, para di ka naman tropa. Pambihira, oh. Sige na nga! Uminom! Yung one shot naging literal. Pagpunta sa bahay, bagsak, one shot talaga eh. Literal na one shot. Ano pa ho? Takot po tayo mawala ng oportunidad. We are fear of that. Pambihira minsan, para po manatili sa posisyon o para tumaas po yung posisyon natin, o para tumaas po yung salary natin, sweldo, gagawin po natin yung ginagawa ni boss kahit alam nating mali. Gagawin po natin yung environment ng mga coworker natin kahit na alam natin mali para manatili lang sa posisyon. Kasi kapag hindi natin ginawa, baka matanggal ka na naman. Baka awayin ka pa ng coworker mo. Kaya ang nangyayari na lang po mga kapatid, nagko-compromise na lang po tayo. Sunday, Christian tayo. Monday to Saturday, hindi po tayo Christian. Pambihira. Para po tayong secret agent Christian. Ano nyo po yung secret agent na Christian? Christian ka pero di alam na Christian ka, hindi halata sa'yo. Sakit po nun. Alam nyo po yung nakakalungkot, mga kapatid? Noon, kapag ang tao nakakakita ng Christian, nagtatago yan. Bakit? Yayayain sa Bible study, shesharan ng word, ayun na naman yung mag-invite sa akin. Nagtatago sila eh. Pero ngayon, Christian na po ang nagtatago. Tinatago nila yung pagka-Christian nila. Bakit? Hindi po tumatayo sa tama eh. Pag nalaman na Christian ako, di na ako bilong sa mga tropa. Di na ako bilong sa barkada. Pambihira. Secret agent na Christian. Alam niyo mga kapatid, pag ganito po yung nangyayari, ang piniplease po natin, tao. Hindi na po si Lord. Oo, piniplease po natin tao, hindi na po si Lord. Pero po sabi sa Galatians 1:10, am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? Sorry po naiwalay eh. If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Kadalasan po sa atin ang piniplease lagi natin tao, hindi po si Kristo. Gusto ingatan yung relasyon sa tao, pero ayaw ingatan yung relasyon sa Diyos? Iniisip yung sasabihin ng iba, pero hindi iniisip yung sinasabi ng salita. Hindi po dapat tao yung piniplease natin, mga kapatid. Ang Panginoon dapat. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Ano po? Bakit po tayo nagko-compromise? Because of the fear of criticism, rejection, or persecution. Wow! Ito po talaga isa sa pinakarason kung bakit po tayo nagko-compromise. Ito ho, we are afraid in criticism, rejection, and persecution. And as a Christian, hindi po tayo exempted dito, mga kapatid. Pagkatapik nga yung katabi mo, pagkasabi ho, hindi ka raw exempted. Sige, tabi nga, hindi ka raw exempted. At sa totoo lang po, as a Christian, tayo po yung madalas makaka-receive nito. Tayo po. Bakit ho? Sabi sa salita ng Panginoon ng 2 Timothy chapter 3, verse 12, yes,
And all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. All who desire to live godly in Christ Jesus. Sa ating pong mga Kristiyano, darating po yung pagkakataon na mare-reject tayo, mapapersecute ng mga tao, not because gumagawa tayo ng mali. Napapersecute tayo kasi tinatayuan natin yung tama. And once we counterflow, the flow of this world, criticism comes. Rejection comes. Persecution comes. Maraming uusig. Maraming hindi maniniwala sa'yo, kapatid. Pero sa kabila ng lahat ng yun, meron pa rin po tayong assurance sa salita ng Panginoon. Kasi sinabi po ng Panginoon sa atin, sabi po ng Panginoon sa atin sa John chapter 15 verse 18, it says, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin niyong ako muna ang kinapuutan nila. Ulitin ko po, sabi ng Panginoon, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin niyong ako muna ang kinapuutan nila. Si Jesus po yung nagsasabi nito. Ito ang assurance na naiintindihan tayo ng Panginoon, church. At ito po dapat yung ating panghawakan na hindi tayo nag-iisa na lumalaban sa tama. Hindi po tayo nag-iisa. Kasi kung na-persecute po tayo, si Jesus po ang unang pinersecute nila. Naranasan din po ni Jesus. Kasama po natin ang Panginoon sa laban. Alam niyo mga kapatid, dito po yung ilan sa dahilan bakit po ang isang Kristiyano nagko-compromise sa tama, hindi tumatayo sa katotohanan. Ito po yung dahilan kung bakit mahirap manindigan sa tama. But we need to counterflow. Hindi porket ginagawa ng mundo, gagawin na din po natin. Hindi po porket ginagawa ng mundo, gagawin na din po natin. And for us to counterflow, we need to stand on what is right. For us to counterflow, we need to stand on what is right. Say stand. Yung naninindigan na stand talaga, yung may conviction po, stand. Ayan. Parang ayaw na po nating tayuan na. Stand, kapatid. Stand. Sabi nga po, stand on conviction. For us to counterflow, we need to stand on conviction. Be bold and courageous. Because true boldness starts kapag alam mo ang pinapaniwalaan mo. Sabi nga po sa Galatians chapter 2 verse 11, but when Cephas or Peter came to Antioch, I opposed him to his face because he stood condemned. Wow. Paul knows what is right and what is not. Alam po ni Paul yun. Paul knows the word of the Lord clearly. Tayo po ba? Do we know clearly the word of God? Do we really know the do's and don'ts of God? Sadly, minsan ang gusto lang po natin mabasa sa Bible o gusto po nating marinig sa mga preacher natin sa harapan o sa mga pastor is about blessing, promise, prosperity, encouragement, empowerment. Tapos pag rebuke na po ang pinag-uusapan, napipintig na po yung tenga natin. Pag correction na po yung pinag-uusapan, parang ayaw na po natin makinig. Pero ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Ang sabi ng salita ng Panginoon, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching,
rebuking, correcting, and training in righteousness. Pambihira. So that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Ito palang Bible po ay designed for correcting, rebuking, and teaching. And madalas po sa atin, gusto natin blessing, blessing, blessing. The reason why it is hard for us to stand on conviction because we don't really know or we don't really understand clearly the Word of God. Kapatid, iba yung nabasa mo lang sa naunawaan mo. Iba po yung nabasa mo sa naunawaan mo. Yes, we know Jesus. Alam po natin na namatay siya sa cross. But do we really understand the weight of what Jesus has done for us? Naiintindihan po ba natin yung bigat na yon, kapatid? Yes, we know God is loving, understanding, caring. But do we also know that our God is right, just, holy, righteous? Kaya nga po mga kapatid, iba yung tinanggap sa tanggap. Ano po yung gusto ko ipunto, kapatid? Tinanggap po tayo ng Panginoon na makasalanan. Pero hindi po ibig sabihin tanggap ng Panginoon na manatili tayo sa kasalanan. We came here full of our sin. At tinanggap tayo ng Panginoon, pero hindi tanggap ng Panginoon na lalabas tayo na puno pa rin ng kasalanan. Iba yung tinanggap sa tanggap. Kaya ito po yung defense mechanism natin eh. Ito po defense mechanism ng iba. Mahal naman ako ni Lord. Mahal naman ako ni Lord. Yes, kapatid, hindi ka nagkakamali. Mahal ka talaga ng Panginoon. Pero hindi mahal ng Panginoon yung kasalanan na bit-bit natin. Holy si Lord. Hindi po pwede ibigay kay Lord yung kasalanan natin. Kaya nga po tayo tinubos ng dugo ni Kristo. Sana manilaw po sa atin na we must stand on conviction like Paul. Sabi nga po sa salita ng Panginoon, stand therefore, having girded your waist with truth. Dapat po suot natin ang belt of truth. The truth that comes from Jesus, that comes from His Word. Because if we really understand the importance of the Word, kung naiintindihan po natin ang importansya ng salita ng Panginoon, we will stand for it. Tatayuan po natin. We will stand on conviction. Kaya ang tanong po sa atin mga kapatid, suot po ba natin yung belt of truth? Sige nga po, tanongin nyo nga po yung katabi nyo, sabi mo, nakabelt ka ba kapatid? Para ayaw nyo tumapig. Sige nga po, tapigin nyo katabi nyo, nakabelt ka ba kapatid? Church, kung nakabelt ka ngayon, wag mo na, sikipan mo na yan. Sikipan mo na. That belt of truth, suot po dapat natin. Ano pa ho? Stand on conviction. Second, we must stand on truth over tradition. Wow. Kaya ang hirap tumayo sa tama because it will break the tradition. Yes, mga kapatid, it will break the culture. And if you break the culture, maraming mag-oppose, maraming magre-react, maraming magdi-disagree.
At mababasa po natin ito sa Galatians chapter 2, 12 to 13. Sabi, "For before certain men came from James, he used to eat with the Gentiles. But when they came, he drew back and separated himself, fearing the circumcision group. And the rest of the Jews joined him in hypocrisy, so that even Barnabas was led astray by their hypocrisy." Dahil hindi tumayo sa tama si Peter, ang ginawa po ni Paul, nirebuke niya po si Peter kasi nag-compromise po siya. Nung nakita ni Peter yung mga Jew na pinadala ni Santiago ay papalapit na, ano po ginawa niya? Nandun po siya sa grupo ng mga Gentiles. Ano po ginawa niya? Tumayo po siya. Iniwasan niya. Kasi takot po siya ma-persecute, ma-criticize ng mga Jew na paparating galing kay Santiago. At dahil po ginawa ni Peter, marami pong gumaya sa kanya. Pero Paul knows that it is not by works kaya tayo maliligtas, but by faith in Christ. At alam niyo po mga kapatid, nangyayari po ito sa buhay ng isang Kristiyano eh. Ang mag-compromise dahil maraming gumagawa. Dahil kultura na. Dahil normal na lang. Pero sana po hindi po tayo yun. Hello? Church, we need to be a culture breaker. Basagin natin yung kultura na to. Kung ang mundong ito ay normal na ang magpakalulong sa alak, break that culture. Kung ang mundong ito normal na ang adultery, break that culture. Kung ang mundo nito normal na ang manlamang sa kapwa, ang abortion, ang identity confusion sa mga kabataan, premarital sex. Kung normal na po yung drugs, kung normal na yung gumawa ng kung anong-ano kasalanan, I pray that we are the culture breaker. Ang tanong, kaya mo bang basagin yan, kapatid? Handa ka bang basagin yan? Normalize na eh. Nino-normalize na po. Ano po ba sabi ng salita ng Panginoon? Ang sabi po sa salita ng Panginoon, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. At yung pattern po ng mundong ito, kapatid, it leads us to separation from God. Yung mundong ito, kapatid, puno ng kasinungalingan. Sabi nga po ni Brother Kurt, we need to have a radical change of perspective. Pasin niyo ba mga kapatid? Yung series natin this November is about changing of our perspective. Radical change of perspective. Why? So we can stand on the truth over tradition, over the culture, over sa normalization ng sin, ng wrongdoings. Mga kapatid, we need to counterflow. Counterflow. Kung ganito ang sinasabi ng mundo, huwag na po nating tularan. Huwag na po nating gawin. Ano po ho? Act with courage. Act with courage. Say courage. Parahin nyo na pong magano ha. Courage! Talagang may courage po ang COG Imus. Amen. Courage is doing something even when you're scared.
Sabi nga po sa Galatians chapter 2 verse 14, "But when I saw that they were not acting in line with the truth of the gospel, I said to Cephas in front of them all, 'If you, though a Jew, live like a Gentile and not like a Jew, how can you compel the Gentiles to live like a Jew?'" Ang kinakausap po dito ni Paul, hindi po basta tao lang. Ang kinakausap po ni Paul dito, si Peter. Leader po ng simbahan. Leader po ng apostles. But still, Paul act with courage kasi mali yung ginawa ni Peter. Nag-compromise siya sa word. At kapag ikaw na lang, kapatid, kapag ikaw na lang po yung tumatayo sa tama, tatayuan mo pa rin ba? Ulitin ko po yung tanong ko Kung ikaw na lang po yung tumatayo sa tama, tatayuan mo pa rin ba o mananahimik ka na lang? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 16, it says, "Be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong." Courage doesn't mean wala na po tayong takot. Courage means tuloy lang sa pagtayo sa tama kahit na may takot ka. Kahit na may takot po tayo. And I pray na ang bawat isa po ay magkaroon ng courage and boldness to stand for the truth. Ano pa ho? Never compromise. Never compromise. Sabi po sa salita ng Panginoon, "If you, though a Jew, live like a Gentile and not like a Jew, how can you compel the Gentiles to live like a Jews?" Sinabi po ito ni Paul kay Peter. Alam niyo mga kapatid, kapag tayo po ay nag-compromise, may mga naaapektuhan po. When we compromise, it affects. Tatlo po ang naapektuhan. It affects you. Una, tayo po mismo. Our conviction, our integrity, nagkakaroon na ng lamat. At madalas po pinapasok yan ng kalaban. Pinapasok po yan ng kalaban, mga kapatid. Sasabihin sa'yo ng kalaban, nag-compromise ka na. Nang chismis ka na, uminom ka na ng alak, natikman mo na yung yosi, nagnakaw ka na, ay nagawa mo na ng isang beses, okay na yan, gawin mo na lang ulit. Nag-compromise tayo po papasok dyan yung kalaban. Okay lang, gawin mo na lang ulit. Ano po ba ang naapektuhan? Naapektuhan rin po yung relasyon natin sa Panginoon. Sinabi na po ni Lord na wag na po tayong magchismis, wag na po tayong magbisyo, wag na po tayong magpakalulong sa kamundohang ito. Ginagawa pa rin po natin. Hindi, ang nangyayari po, puno po tayo ng konsensya sa Panginoon. At kapag ginagawa po natin yung compromise, pag nagko-compromise po tayo, napipil po natin, hindi na po tayo worthy. Napipil po natin, malayo po tayo sa Panginoon. Mind you, mga kapatid, hindi po si Lord ang lumalayo sa atin. Tayo po ang lumalayo kay Lord. At didiktahan ka ng kalaban. Nagawa mo na, galit na sa iyo ang Panginoon. Hindi mo na deserve magsimba. Hindi mo na deserve manalangin. Nakagawa ka na ng kasalanan
It affects your relationship. Nilililang ka pa ng kalaban. Ano pa po? It affects your brethren. Yung kapwa mo Kristiyano. Lalo na po yung mga nakatingin sa atin na tao na ina-impluwensyahan po natin. Example po, inaaya po natin sila magsimba. Sister, brother, simba ka naman. Tayo, hindi naman tayo nagsisimba. Nagko-compromise tayo. Sa tingin niyo po, kung ang mga leaders sa simbahan hindi po nagbabasa ng Bible, ang mga miyembro po ba ng simbahan magbabasa ng Bible? Hindi ho. Kung ang mga miyembro ng simbahan hindi sinusuportahan ng fellowship ng simbahan, sa tingin niyo po ba ang miyembro ng simbahan susuporta sa fellowship, events na meron ng simbahan? Sino po dito ang ang may C2S na? Pakitaas po ang kamay. Sige po, lahat ng C2S. Sa mga wala pa pong C2S, I pray na magkaroon po kayo ng leader. Kapag si mentor po, hindi nagsi-C2S kay mentee. Sa tingin niyo po ba si mentee, pag naging mentor, magsi-C2S? Hindi ho. Compromise. At sadly mga kapatid, ito po yung naapektuhan once we compromise. Ikaw, yung relasyon mo sa Panginoon, at kapwa mo kapatiran. Kaya church, never compromise. Never compromise. For our last point, dare to inspire others. Sabi po sa Galatians chapter 2, verse 15 to 16, can you read it with me? Sabay-sabay po tayo. In 1, 2, 3, we know that a person will be justified. Amen. Your boldness, see? Like Paul, your boldness can impact and encourage others. Nung si Peter po ay nag-compromise, maraming nakigaya na Diyos sa kanya. Kaya nasaktan po yung damdamin ng mga Gentiles na nandun. And after gawin po yun ni Peter, nag-stand po si Paul. Paul stand boldly sa tama. Naging malaking impact yun sa mga taong na nandun. It is an eye-opener na mali yung ginawa ni Peter that time. At ito po yung nagbigay ng encouragement sa mga Gentiles na nandun, na ang tayo nila sa pananampalataya kay Kristo ay tama. Kasi tinayuan ni Paul. Naging bold si Paul. Courageous si Paul. So mga kapatid, if we are bold to stand for the truth, it will impact others. And as a Christian, sana ho tayong nangunguna para tumayo sa tama. Hindi po yung tayo pa mismo yung nahihila sa mali. Minsan ganun po eh. Tayo pa po mga Kristiyano yung hinihila sa mali eh. Alam niyo mga kapatid, okay lang makisama. Huwag lang makisama. Magkaiba po yun. Okay lang makisama, huwag ka lang makisama. Excuse me. Church, we really need to stand on the truth. Say it again, stand. Stand. Ang kalaban, lulukohin po niyan tayo eh.
Lolokohin po tayo sa katotohanan. Lilinlangin niya po tayo. Pagmumukain niya pong mali ang tama at ang tama, mali. At ang mundo pong ito, ang nilalagay nito sa isip natin, puro kasinungalingan. Puro kasinungalingan. Ito po ang sample. What the world say and what the words say. Sinasabi ng mundo sa atin, kung anong nasa puso mo, sundin mo. Wow! Sounds good? Sounds good, right? Kung ano nasa puso mo, sundin mo. Pero sabi ng salita ni Lord, heart is deceitful. Heart is deceitful. Be careful in your emotion. Be careful on our emotion. Because our heart is deceitful. Ano po sinasabi ng mundo? Sabi ng mundo, okay lang gawin ang isang bagay basta wala kang natatapakan na tao. Sounds good again? Wow! Okay lang, wala ka naman natatapakan tao eh. Brother Mark, okay lang. Sige po. Kung maglalasing ako buong araw at magyuyosi, minatapakan po ba akong tao? Kung manonood ako ng mga malalaswang palabas sa YouTube, sa incognito, minatapakan po ba akong tao? Wala. Wala akong natapakan tao. Pero may natapakan ako, ang Diyos. Kaya sabi sa salita ng Panginoon, whatever you do, do it for the glory of God. Not for the glory of people. Wala pong ganun. Pwedeng wala kang natatapakan tao, pero yung ginagawa mo ba, natatapakan ng Panginoon? Yun ang tanong sa atin, church. Ano pa ho? Magpakatotoo ka lang. Sounds good na naman. Magpakatotoo ka lang. Hindi, ganito ako pinanganak. Ganito ako mamamatay. Pero sabi po ng Panginoon, deny yourself. Take up your cross daily. Deny yourself. And last, ano po sabi ng mundo? You only live once. YOLO. Sounds good na naman. Pambihira. Gawin mo na lahat, kapatid. Minsan ka lang, isang beses ka lang mabubuhay. Do whatever you want. Isang beses ka lang mabubuhay. Pero anong sabi po ng salita ng Panginoon? You can live for eternity. Pero dalawa lang po yan, dalawa lang pagpipilian mo, kapatid. Impyerno o langit. Doon ka mabubuhay for eternity. See how the world corrupt us. Paano tayo nililinlang ng mundo? My body, my rules. Pero sabi ng Panginoon, ang katawan natin, temple ng Holy Spirit. Alam mo yung mga kapatid, marami pa. See how Satan put lies in our mind. See? Again, hindi lang po yan, marami pa. At yan po ang gawain ng kalaban. Linlangin po tayo. Gawin po tama ang mali at ang mali maging tama. Kaya po kung susunod tayo sa flow ng mundong ito, mga kapatid, ikapapahamak po natin. Ikapapahamak mo yan. Ikapapahamak mo yan. We need to counterflow. Be bold and courageous to stand
on what is right, like Paul. Alam niyo, church, I really pray, na hindi lang po tayo Christian pag Sunday. Pag Sunday lang, hindi po tayo Christian. Hindi po tayo secret agent Christian. Tinatago po natin yung pagkakristyano natin sa ibang tao. Church, never compromise. Don't let Satan consume us with his lies. Kaya ang challenge sa ating mga kapatid, tatayo ka ba sa tama o mananahimik ka na lang? At kung ang sagot mo ngayon, tatayo ako sa tama, Brother Mark. Ang pangalawa kong tanong, kailan ka tatayo? Sana ngayon na mismo. I pray, ngayon na po mismo. Huwag mo na ipagpabukas. We need to counterflow. We need to counterflow. And for us to counterflow, let the Spirit of the Lord in us overflow. For us to counterflow, we need first the Spirit of the Lord in us overflow. Kaya naman I invite everyone to stand. Sige po, tayo po tayong lahat. And as we sing this song, mga kapatid, punuin po natin ng papuri ang Panginoon. Punuin po natin ng pagsamba ang Panginoon. Kailan po ba tayong huling nagpuri kay Lord ng totoo? Kailangan ba sabihin pa sa atin ng Panginoon, anak, miss na kita? Kailangan pa po ba? Kaya ngayon, kapatid, hayaan natin yung puso natin ngayon na balutin ng presensya at pagmamahal ng Panginoon. As we sing this song, punuin natin ng papuri ang Panginoon. Declare His name. Declare His power in us. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all, above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name
po kaming ibang mabigkas sa aming bibig, Panginoon. Kundi ang dakila mo, Panginoon. Kundi ang kabutihan mo, Panginoon. Lord, right now, we want to say sorry, Panginoon. Sorry kung nagko-compromise kami, Panginoon. Sorry kung may mga pagkakataon na hindi namin matayuan yung tama, Lord. Sorry, Lord, kung inuuna namin yung sarili namin. Kung piniplease namin yung tao kaysa sa'yo, Panginoon. Sorry po. But Lord, we pray right now, God. Give us the spirit of courage, Lord. Spirit of courage to stand, Panginoon, on your word, to stand at what is right, Panginoon. Kung kinapukutan ka nila, Panginoon, kung sinaktan ka nila, Panginoon, kung pinako ka nila sa krus, Panginoon, kung sinugatan ka nila, Panginoon, kung inalipusta ka nila, Panginoon, bakit kami matatakot? Bakit pa kami matatakot? Napagtagumpayan mo na lahat. Napagtagumpayan mo na lahat. Kaya I pray, Lord, na mabawat kapatiran namin sa simbahan, Panginoon, ay hindi po malinlang ng mundong ito, Panginoon. Hindi po malinlang ng kalaban. Lord, give them wisdom and discernment to choose what is right and what is wrong. And to stand firm, Panginoon, sa salita mo. Lord, kung sinishake ng kalaban yung pagkakristyano namin, Lord, kung sinishake ng kalaban yung pananampalataya namin, Lord, kung sinishake ng kalaban yung tayo namin sa iyo, Panginoon, Lord, mas lalo namin papatunayan yung pagmamahal namin sa iyo. So help us, Lord. Help us, Lord. Madaling sabihin na Kristiyano ko. Madali pong sabihin na tinanggap ka namin bilang Lord and Savior namin. Madali lang po sabihin, Lord, pero mahirap lakaran. Lord, nape-persecute kami. Lord, nare-reject kami. Magbibigay lang kami ng tracts, nare-reject kami. Magsasabi lang kami ng pagmamahal mo sa kapwa namin tao, Panginoon. Nare-reject kami. Pero hindi kami hinto, Panginoon. Kasi hindi ka huminto sa buhay namin, Lord. Hindi ka huminto sa buhay namin, Panginoon. Kaya I pray, Lord, pag-alabin mo ang puso ng bawat isa, Panginoon. Pag-apuyin mo sila, Panginoon, na hindi nila makontain yung kabutihan mo at i-share nila sa iba. Tayuan nila yung tama sa co-workers man nila, sa school man yan, Panginoon. O saan man kami naroroon, Panginoon, tatayo kami sa tama. Thank you for reminding us, Panginoon, to counterflow sa flow ng mundong to. Hindi kami susunod, Panginoon. Hindi kami susunod sa flow ng mundong to, Panginoon. Susunod kami sa utos mo, Panginoon. Kaya naman po, Panginoon,
Salamat kasi hindi ka nagkulang sa bawat isa. Sa aming pagbabalik, Panginoon, nawa, Panginoon, I pray, i-bless niyo po ang aming mga kapatiran, Panginoon. Lord, kung ano man po may bibigay namin para sa kalwalatian mo, Panginoon, mangyari, Panginoon, na magamit po, Panginoon, itong aming balik, Panginoon, ikaw po, Panginoon, para sa ikalalago ng simbahan, na marami pang maabot, na marami pang ministeryohan, Panginoon, ang simbahan nito, Panginoon, sa pamamagitan mo, O Lord. Lord, nawa, ibalik mo ito sa aming kapatiran ng siksikliglig at nag-uumapaw, Panginoon. Salamat sa walang hanggan mong pagmamahal, Lord. Thank you, Lord. And this is we pray, God, in Jesus' mighty name. Amen, amen, and amen. God bless everyone. God bless everyone. Bukas po ang ating Yeya na youth camp po sa booth registration natin outside. And see you all next week.